Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Agner at welcome po sa aking Day 38 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po ngayong araw ay meron po tayong panibagong series about 7 pillars of complete trust in God. At ang topic po natin ngayong araw, September 3, 2024 ay Trusting in God's Goodness. At ang scripture po natin ngayong araw ay Nahum 1 verse 7 to 8. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. But with an overwhelming flood, He will make an end of Nineveh. He will pursue His foes into the realms of darkness. Sa Tagalog naman po, ang Panginoon ay mabuti, matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan at inaalagaan niya ang nananalig sa Kanya para siyang lumaragasang baha na lumbusang pupuksain ang Kanyang mga kaaway, tutugisin niya sila habang sa mamatay. Teaching number 1, God's very nature is good. Ang katangian daw po ng ating Panginoong Diyos ay mabuti dahil hindi po intensyon ng ating Diyos na gumawa ng masama kanino man. Ang ating Panginoon po ay very nature is good. Ang ating Panginoon po ay hindi gumagawa ng masama o hindi niya po tayo parurusahan at hindi niya po gusto na parusahan tayo. Teaching number 2, God's goodness is terrifying. Ang ating Panginoon po ay ang goodness o kabaitan niya po ay nakakatakot dahil ang ating Diyos ay mabuti at hindi niya po tinotolerate ang evil. Ang ating Diyos po ay sobrang kabutihan ang binibigay sa atin, kaya po ang ibang tao ay natatakot sa sobrang kabaitan ng Diyos at natatakot po ang evil sa sobrang goodness ng ating Lord. Teaching number 3, God works for our good. Ang ating Panginoon daw po ay nagtrabaho o inaayos niya po ang binibigay niya pong kabutihan sa atin. Kaya po pag tayo po ay binibigyan ng kabutihan ng ating Diyos ay maging mabuti din po tayo sa Kanya at sa kapwa natin. Dahil po ayun po ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Kung tayo po ay naging mapalataas sa iba o sa kapwa natin at gumagawa tayo ng kasamaan, maaari pong parusahan tayo ng ating Panginoong Diyos dahil ang ating Panginoong Diyos ay ayaw niya po na gumagawa tayo ng kasamaan at ang kasamaan po na ginagawa natin ay binibigyan niya po tayo ng kaparusahan. Application number 1, trust in God for He is good. Sabi naman po dito na pagkatiwalaan natin ng ating Diyos kahit ano pa man po ang nangyayari sa buhay natin, ay patuloy tayong maniwala sa mabuti siya at binibigay niya tayo o nagpro-provide siya at gagabayan niya tayo sa bawat buhay natin. Kung tayo po ay mabuti sa ating Diyos at sa kapwa natin, ay ang ating Panginoon Diyos po ay mabuti rin po sa atin. Kaya trust in God for He is good. Application number 2, trust in God in the midst of suffering. Sabi naman po dito na kung tayo po ay nasa stage of suffering or inaapi tayo ngayon sa bawat buhay natin, ay magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon Diyos dahil alam niya po ang makakabuti sa atin at ang ating Diyos po ay siya po ang laging tagapagligtas. Kaya maniwala po tayo sa kabutihan ng ating Diyos at patuloy po tayo manampalataya sa Kanya. Application number 3, trust in God for His justice prevails. Sabi naman po dito na magtiwala tayo sa ating Diyos dahil ang hustisya na po ay ang laging nagwawagi. Ang ating Panginoon Diyos po ay siya po ang hukom o just God. Meron po talaga siyang hustisya
sa ating Panginoong Diyos. At hindi po pwedeng baluktutin ang hustisya ng ating Diyos. Kaya po ang hustisya ng ating Diyos ay ang laging nagwawagi sa huli. Discussion: how does trusting in God's goodness help us face trials of various kinds? Pag tayo po ay nagtiwala sa ating Diyos, ay makakatulong po sa atin o kaya po natin na i-face yung mga trials na pumapasok sa buhay natin. Pag tayo po ay nagtitiwala sa ating Diyos at alam po natin na mahal tayo ng ating Diyos, ay magiging matapang po tayo sa sarili natin. Dahil God's always put goodness in good first people. At ang God po always know the true justice kung sino po ang talagang nagkakasala o sino po ang talagang mali, at ang Diyos po ay may kaparusahan sa bawat nagagawa o gumagawa ng masasama sa kapwa. Kaya po kapag alam po natin o nagtitiwala tayo sa ating Panginoon Diyos, ay alam po natin na yung mga gumagawa ng masama sa atin ay paparusahan ng ating Panginoon Diyos. Ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.